Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. At hayaan po natin na bago tayo magsimula, tayo po ay sumandaling yumukot tayo manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan po ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa napakagandang umaga po na iyong ipinagkaloob sa amin. Pahintulutan mo at hayaan mo, Panginoon, na kami muna'y magbulay-bulay ng iyong mga salita bago kami, Panginoon, sumabak sa aming mga trabaho at sa lahat ng aming gawain sa buong araw pong ito. Banal na Espiritu, iyo, Panginoong, gabayan ang iyo pong mga anak, O Diyos, at pangunahan at hayaan mong mahayag ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ito sa pangalan ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga at tayo po'y magbubulay-bulay ng mabuting balita at atin pong masusumpungan ito sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 18. At ganito po ang sinasabi: Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas maigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling natin saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy at isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo na ng mga tao. Ngunit wala pang nakapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil o kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig na tabang at gayon din ang tubig alat. Kaya nga, mga kapatid, hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Kaya nga, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyo yang ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay pinamagatan nating ang karunungang
mula sa Diyos. Ano po ba ang karunungang mula sa Diyos? Ito po ay kakayanang kaloob ng Diyos upang ang isang tao ay makapag-isip, makapagsalita, at makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Ang sentrong talata po sa ating binasa ay ito po yung nasa Kapitulo 13. At ganito po ang kanyang sinasabi. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ito po ay isang tanong na kinakailangan po nating sagutin sa araw pong ito, sa umaga pong ito. Tayo ba sa palagay natin sa ating mga sarili ay marurunong? O tayo ba'y sinasabi nating ako ay higit na nakakaunawa? Kung sinasabi natin sa ating sarili na tayo marunong at nakakaunawa, dapat po ay ating ipamuhay ang bunga na meron pong kapakumbabaan at karunungan. At dito po sa ating pagbubulay-bulay, ano po ba ang mga katangian ng karunungang mula sa Diyos? Unang-una, nakikita sa mabuting pamumuhay at kapakumbabaan. Ito po yung binasa natin sa Kapitulo 13. Ang ibig sabihin po ng kapakumbabaan o humility sa wikang Ingles, ito ay katangian ng pagiging mababa ang loob, hindi mayabang at hindi nagmamataas. Ito ay tumutukoy sa pagkilala sa sariling limitasyon, sa kanyang kakulangan o kakayahan nang hindi naghahanap ng papuri o atensyon mula sa iba. Kasama rito ang pagpapakita ng respeto, paggalang at pagkilala sa halaga ng ibang tao o ng kanyang kapwa-tao. At dito, ang ilang mga aspeto ng kapakumbabaan. Pagka inyong tinanong, ano po ba yung aspeto ng kapakumbabaan o paano ba makikita meron siyang humility? Unang-una po, makikita mo na yung tao ay merong humility kapag po meron siyang kababaan ng pag-iisip. Ibig sabihin, hindi niya tinitignan ng kanyang sarili na mas mataas kaysa sa iba. At pangalawa, dapat po yung tinatawag nating pagkilala sa limitasyon. Tanggap niya sa kanyang sarili na hindi lahat ng bagay ay alam niya o kaya niyang gawin. Merong mga bagay na kinakailangan niya ng tulong at suporta ng kanyang kapwa. Hindi lamang po yun, pangatlo, yung talagang humble o merong humility, meron pong tinatawag na yung kakulangan ng kayabangan, hindi pagyayabang ng sariling kakayahan o tagumpay. Hindi mo kinakailangan sabihin na ako ang pinakamahusay. Gawin mo na lamang at hayaan nating yung ating kapwa-tao ang makakita dun sa iyong galing at kausayan. At yung pang-apat na aspeto, yung tinatawag po nating paggalang sa kapwa. Kinakailangan pong kung paano mong itrato ang iyong kapwa, doon natin makikita yung tinatawag nating dignidad at respeto. Dapat po nating itrato sila na ibig sabihin ay kapantay natin at hindi tayo masigit sa kanila. Sa madaling salita, ang kapakumbabaan ay ang balanseng pagtingin sa sarili, hindi labis na pagmamalaki, ngunit hindi rin naman pagmamaliit sa sariling kakayahan. Sumunod, ang isa pang katangian na karunungang mula sa Diyos, dapat po merong malinis na puso. At sabi po roon sa Santiago 3:17, no, sa 17 talata, meron pong malinis na puso. At ang tanging nakapaglilinis lamang po ng ating mga puso ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. At paano po mangyayari yon? Sa pamagitan po ng tulong at pagkasi ng banal na Espiritu. Ikatlo, dapat po ang karunungang galing sa Diyos ay mapagpayapa. Ano po ang kahulugan nito? Sa ating pong binasa, ito po ay nangangahulugan ng pagiging mahinahon, maayos, at taong nagtataguyod ng kapayapaan.
Palagi po nating titignan yung katwiran ng Diyos. Palagi pong yung pakikipag-ayos. Hindi po tayo lumilikha ng kaguluhan sapagkat alam naman natin na ang karunungang mula sa Diyos, ito po'y nagbubunga ng katwiran na ang ating makikitang katibayan kung ang karunungang yan ay galing sa Panginoong Diyos ay meron pong pagtataguyod ng kapayapaan o ng kaayusan. Ikaapat po, binabanggit din po doon na dapat ito'y mahinahon, hindi pa dalos-dalos, hindi pa bigla-bigla. Dapat ito'y mapagpaubaya. Pagka minsan, hindi mo dapat igiit yung maling pangangatwiran. Dapat matuto tayong makinig, matuto tayong tumanggap, at matuto po tayong sumunod. Ika-anim, dapat po ay puspos ng awa. Dapat po ay palaging nandoon po yung kaawaan at kahabagan at meron pong pag-ibig. At alam naman natin na kaya lamang tayo nakakaibig dahil merong Diyos na siyang unang umibig at umunawa sa atin sa bawat oras, sa bawat araw. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang umuunawa at ang kanya pong kahabagan, ang kanyang pag-ibig, ang siyang ibinibigay po sa atin. Pangpito, yung pong karunungang galing sa Diyos, ito po'y walang kinikilingan. Dapat makita po natin kung ano yung tama, ano po yung dapat, at ano yung naaayon buhat sa kanyang salita. Hindi dapat na magbibigay ka ng pabor sa isang grupo o sa isang tao dahil yun lamang ay ayon sa iyong kagustuhan. Dapat mayroon pong pamantayan na sinusunod tayo at yun po ay pamantayan buhat sa salita ng ating Panginoong Diyos na siya pong binigyang direksyon ng banal na Espiritu at yun ang dapat po nating gawin. Pangwalo, yung karunungan galing sa Diyos, hindi po mapagkunwari. Hindi maaring atin pong ipagpalit ang katwiran, ang kabanalan, ang katotohanan na galing sa Panginoon para lamang tayo po ikangay makapagbigay ng kaluguran sa ating kapwa o sa ating tao. Madalas sinasabi po natin at buhat sa kanyang salita na tayo'y takot na takot. Gusto nating ikangay bigyang parangal yung mga tao at pagkaminsan gusto natin silang i-please. Gusto natin na iniisip natin palagi ano na lamang sasabihin nung kapitbahay ko, nung katrabaho ko, nung kasama ko sa organisasyon, ano na lamang sasabihin ng ibang tao kapag yung katwiran ng Diyos ang itinuro ko. Dapat po ating palaging isaalang-alang na ang katotohanan na buhat sa ating Panginoong Diyos, ito po'y walang kapalit at walang pasubali. Hindi maaring ikaw bilang lingkod, leader, mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ay mas mahalaga sa iyo yung opinyon at sasabihin ng tao, papaano naman ang katwiran at ang salita ng Diyos. Dapat po palaging maghahari ang katotohanan na galing sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun, hindi lamang po mapagpakunwari, ang panghuli po, yung ikasyam, na dapat po nating makita yung pong karunungan na galing sa ating Panginoong Diyos. Dapat po ito ay nagbubunga ng katwiran at kapayapaan. Dapat sa desisyon mo sa buhay, anumang bagay yan, anumang pagpapasya yan, dapat merong kasiguruhan na ito yung kalooban ng Diyos. Dapat na ipanalangin mo, na idulog mo sa Diyos at hindi lamang basta na ipanalangin, dapat merong tugon ang Diyos. At paano natin malalaman na hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng tugon at tayo mismo, totoo nga at tama nga yung natanggap nating direksyon galing sa Panginoon, meron pong katwiran at meron pong kapayapaan. Payapa ka ba kapatid sa iyong naging pagpapasya? Meron bang katwiran galing sa Panginoon? Yung pong landas na yung tinatahak? So ito po yung mga katangian ng katwirang galing sa ating Panginoong Diyos. So yun po, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa ating pong debosyon sa araw pong ito. Palagi po nating pakatatandaan na sa bawat umaga tayo po'y magbulay-bulay ng kanyang salita at yun po ang siyang magiging lakas natin sa buong araw. Pagpalain tayong lubos ng ating Panginoon, sa Diyos ang lahat ng kalwalatian. Tayo po'y sumandaling manalangin.
Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya na patuloy, O Diyos, na hinihiling po namin sa oras pong ito na hayaan mo kami ay pumasok sa iyong mayamang presensya at aming idulog, O Diyos, ang aming Panginoon, O Diyos, pananalangin sa iyo. Lord, sa oras pong ito, Banal na Espiritu, Holy Spirit, ikaw ang gumabay, Panginoon, sa amin at aming isinasamo at itinataas sa iyo ang aming mga ipapanalangin, Panginoon. Unang-una, O Diyos, itinataas po namin, O Diyos, ang aming bansa. Sa iyong mga salita, Panginoon, yung binanggit, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and you shall hear from heaven. At Panginoon, dyan sa kalangitan, kami Panginoon, O Diyos, ay yung patatawarin, pagagalingin ng aming bayan, O Diyos. At Panginoon, O Diyos, kami Panginoon ay patatawarin at pagpapalain mo. Panginoon, itinataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Lord, alam namin Panginoon na kami nalugpok na Panginoon at nabibilang na, O Diyos, sa taguring Sikman of Asia. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hiniling po namin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang maghahari, gumawa at kumilos, Panginoon, sa aming national government. Idinadalangin po namin ang aming pong Pangulo, O Panginoon. Lord, ang aming Presidente, tulungan mo nga po siya. Gabayan mo nga po siya, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa kanya. At hayaan mong, Panginoon, ng katwiran at katotohanan, Panginoon, O Diyos, ang kanya pong malaman at makapagpasya siya, Panginoon, ng tama, O Diyos, at sapat para po sa aming bayan. Idinadalangin din po namin ang aming Vice Presidente, O Diyos. Patuloy, Panginoon, O Diyos, na magkaroon, Panginoon, ng tunay na pagkakaayos, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kumilos ka sa buhay, Panginoon, ng aming Pangulo at ng aming Vice Presidente, Panginoon, na kanila, Panginoong, isang tabi ang kanila mga personal, O Diyos, na differences at makita nila, Panginoon, ang pangangailangan ng aming inang bayan, O Diyos, ang aming mga kababayan na nagdarahop at nahihirapan, Panginoon, ma-address nila, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang Senado, ang Kongreso, Panginoon, O Diyos, ang aming judiciary, Lord God, ang mga namiminuno ng mga departamento, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po sila, gumawa ka sa kanilang mga buhay. Ama, itinataas din po namin ang aming lalawigan, Panginoon, ang probinsya ng Rizal, Panginoon. Idinadalangin namin ang aming gobernadora, ang aming vice governor, Panginoon, 10, Panginoon, ng kanilang konseho sa sangguniang panlalawigan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng tamang direksyon, ng karunungan, at patuloy, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang makilala nila, Panginoon, at magpakahayag sa kanila at pagkaroon, Panginoon, ng tunay na reforma para po, Panginoon, sa buong lalawigan ng Rizal. Ama, gayon din po ang aming pong bayan, ang bayan ng Binangonan. Lord, mula po sa aming mayor, O Diyos, ang aming vice mayor, ang sangguniang bayan, Panginoon, pababa, O Diyos, sa punong barangay, Panginoon, ng barangay Lunsad, Panginoon, at maging, Panginoon, ng mga kagawad. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord God, bigyan mo, Panginoon, ng tamang pagpapasya, O Diyos, ang aming mga leader, Panginoon. Magabayan mo sila, Panginoon, samahan mo po sila, at hayaan mo, Panginoon, sama-sama sila, O Diyos, na gumawa at kumilos para po sa development, Panginoon, para sa general welfare, O Diyos, yung kapakanan ng kanila pong mga constituents ng aming mga kababayan, ang kanila, Panginoon, O Diyos, harapin. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, ang kanilang action plan, Panginoon, ng mga programs, Panginoon, ay ma-implement ng tama, O Diyos, at patuloy, Panginoon, ang direktang mga benepisyaryo, Panginoon, ang makikinabang, Panginoon, Lord God, ang mga beneficiaries, Panginoon, O Diyos, ay wala pong iba kundi, Panginoon, ang mga indigent, Panginoon, ng aming mga kababayang nangangailangan. Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang Rizal, ang Binangonan, Panginoon, at ang Barangay Lungsad. Gayon din po, Ama, itinataas po namin ang buong leadership, Panginoon, ng First Door of Faith Churches and Missions International Incorporated, Panginoon.
sa pangunguna ng aming pong mahal na Bishop, Reverend Dr. Ramon Almonte. Lord, ikaw ang patuloy, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, O Diyos. Kami pangunahan, Panginoon, O Diyos, ng mga manggagawa, misyonero, mga pastor, O Diyos, sa aming organization, na patuloy, Panginoon, yung pagpalain ang bawat pastor, Panginoon, ang bawat manggagawa, ang mga missionaries namin, Panginoon, sa iba't ibang dako, Panginoon, ng Pilipinas. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw mag-provide, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan nila sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga assignment, Panginoon, sa kanilang mga lokalidad, O Diyos, ang mangdako, Panginoon, ng ministeryo at sa mangdako sila naroroon. Panginoon, hindi po maiksi ang iyong kamay, Panginoon, para hindi po abutin, Panginoon, at i-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, bless all the pastors, Panginoon, ang kanilang mga may bahay, Panginoon, O Diyos, ang kanilang mga katuwang, Panginoon, sa ministeryo, ang kanilang mga anak, ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, ay patuloy pong magamit, Panginoon, sa pagtataguyod, Panginoon, ng iyo pong banal na gawain, Ama. Iyo silang pagpalain, sila Panginoon, na iyong ingatan, Panginoon. Samahan mo po sila. Dinadalangin po namin ang local church, Panginoon, ng Lunsad, dito sa dako ng Binangonan, ang aming pong Pastora Angelica Pascual, Panginoon. Gayon din pong, Panginoon, O Diyos, ang Pastor Dennis Pascual, O Diyos, samahan mo po sila. Ingatan mo, Panginoon, gabayan, Lord, 10, Panginoon, ng mga leaders namin, O Diyos, sa iba't ibang departamento, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na ikaw ang use them mightily, Father God. Hayaan mong i-bless, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa dako pong ito. Lord, patuloy, Panginoon, na kami rin, O Diyos. Lord, special prayer, Panginoon, para po, Panginoon, sa pamilya po ng yumao ng aming nanay Anching, Panginoon, Sanglay. Ama, sa pangalan ni Jesus, alam ko po na ang pamilya, Panginoon, na kanya pong naiwan, O Diyos, ay nagdadalamhati, Panginoon. Kaya po kami, Panginoon, ay nakikidalamhati rin po sa kanila at sa oras pong ito, Lord, aming itinataas po sila sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, aliwin mo po sila, ikaw ang aming dakilang mga aliw, Panginoon. Ikaw ang aming comforter, kaya i-comfort mo sila, Panginoon, O Diyos. At kagaya ng salita, Panginoon, sinabi sa aklat ng mga awit, that precious in your sight, Panginoon, is the death of your saints, Panginoon. Lord, alam namin na sa piling mo, Panginoon, ay nagagalak at masaya na ang aming nanay Anching, O Diyos. Kaya, Panginoon, alam namin, Panginoon, na inahaliw mo po siya. Kaya nga, Ama, Banal na Espiritu, ikaw din po ang kumilos sa naiwan niyang pamilya rito. Ingatan mo sila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, makapangusap sa kanila. Yung Panginoong pagpalain po sila. Salamat po na marami, Panginoon. At sa aming pagtatapos, O Diyos, sa aming open door devotion, hayaan mong lahat po ng nakikinig, lahat ng nanonood, Panginoon, at lahat ng kasama namin, O Diyos, sa aming, Panginoon, pagbubulay-bulay ng iyong salita at pananalangin, hayaan mo, Panginoon, sa oras pong ito, iyong, Panginoong, ipatong iyong mapagpalang kamay, anumang karamdaman, O Diyos, sakit, Panginoon, sa anumang parte, Panginoon, ng kanilang katawan, Lord, abutin mo, Panginoon, let your healing flows, Father God. Holy Spirit, heal them, Lord God. Heal them, Lord God. Ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, Panginoon, nang ayon sa iyong salita, iyong sinabi, Panginoon, nang dahil sa iyong mga latay, Panginoon, at nang dahil sa iyong mga sugat, kami nagsigaling, at alisin mo kami, Panginoon, sa sumpa at dalin mo kami sa pagpapala. Panginoon, marami pong salamat sa katagumpayan, Panginoon, O Diyos, ng aming pong devotion at buong pagkakaingat naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat dahil ikaw lamang po ang tanging Diyos na siyang karapat dapat, Panginoon, tumanggap nito. Panginoon, pagpalain mo nga po kami at aming tanggapin ang pagpapala ng Diyos amang sumasalangit, ang pakikipagpisan at pagsama ng Banal na Espiritu, ang pagliligtas ng Kanya pong anak at ng aming Panginoong Jesucristo, ang siyang sumaamin nawa magmula ngayon hanggang sa Kanyang pagdating, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat po. Isang mapagpalang araw at umaga po sa ating lahat. God bless you.